Ay sakay Bombo Gladwin Gostilo. Ano ringin resulta sang ginpatigayon nga case conference sang Iloilo Police Provincial Office sa kaso sining isa ka kilala nga choreographer sa may banwa sang Anilaw, Iloilo. Hindi lang gani actually sa may banwa sang Anilaw. Kay labot pa ni sa iban sini ka mga banwa nga naga-makeup artist pa ni siya. Na sapuan sining wala na sang pangalibutan later on ginbawian man sa gabi sa ospital. Draya sa may banwa sang Anilaw, Iloilo ini na tabo. Sekta si Bombo Gladwin sa report. Go ahead. Bombo, Doni, nagiwat ang Iloilo Police Provincial Office sang case conference na tuhod sa kamatayon sa kilala nga choreographer no, sa banwa sang Anilaw. Tiinigang pangunahan man ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Nahibaluan pala nga nasapuan sa tunga sang tanamnan ang sang tinalikdan nga Disyembre 13 bala bumudoniti duguan ini ang si Leonardo Balasoto o kon mas kilala nga alias Batoto sa Barangay San Carlos no sa diri sa banwa sang Anilaw ti sandigman sa una nga investigasyon sang Anilaw nga hepe anay si Police Captain Maria Fe Umiten. Uli nga nakitaan si Batoto sa Barate nga nagatudlo sa isa ka grupo para sa Kasag Festival Balabong Bodoni. Disyembre 30, kaysa nagwa ang autopsy result man sa ginapatigayon ni Dr. Owen Alibaken, anay medical legal officer no sa Police Regional Office 6, ti nakaagom ini sang lagob sa mata, ulo kagadugan ang nasabit nga biktima ti posible man no sa una man nga gipahayag sang kapulisan nga ginlampusan sang hindi magdubo sa duwa ka mga suspect gamit ang matiga nga bagay tinagawa diri no sa autopsy sa bangkay ni Leonardo Balasoto nga may ara no sa una man nga ginapahayag sang kapulisan nga posible nga may ara sang foul play sa iya nga kamatayon ti taliwas man no sa una nga investigar sa pagpanguna man ni Police Captain Omite. Ti base man sa results may nakita nga lagob sa biktima ara sa likod sa iya ulo sa dughan kag sa nawala nga bahin sang iya nga mata kag hindi mahimo nga makuha bala pumudoni pinaagi no sa aksidente sa motorsiklo Santo sa unang investigasyon sang Anilaw Municipal Police Station. Ti dugang pa diri ni Colonel Palomo nga wala ini sa nakita bala pumudoni sang gasgas sa lawas sang biktima kundi doon sa mga lagob ti ang mga pilas sang biktima mahimo matugan no sa unang pahayag sang kapulisan pagkalampos sang matigang nga bagay kag ginhimo sang duha o kon masubra pa nga mga suspetsado diri tinagiwat no sa latest man nga investigasyon ang Iloilo Police Provincial Office pinaagi bala pamudoni sa case conference nga ginhiwat mismo sa kampo sang Iloilo Police Provincial Office nagpadulong diri ang pamilya ni Batoto para sa update man sang kaso sang ilang himata. Present diri pomodoni during sang case conference ang investigador mismo sang Iloilo Police Provincial Office ti Araman Pomodoni ang presensya ni Dr. Alibaken ti amo ni ang autopsy doctor kag ang pamilya ang medical ni legal Batoto. officer Bombo Gladwin nga nagapatigayon sang autopsy examination sa bangkay sining biktima. Amo na pumudani ang medical legal officer nung nga nagpatigayon sang autopsy sa nasambit nga biktima. At isa bahin sang pamilya bala pumudani tinagpresenta man sila sa mga testimonies kag ang ilaman nga witnesses statement kag ang ilaman nga payag ang mga sentimento ti ang tsuro man kay Palomo hearsay lang tungod hindi sila gid ang source kundi bati-bati lang nila Bomodoni ti ang kondisyon bala Bomodoni ti ginpresenta diri no sang investigador ang kondisyon sang crime scene during sa conduct man sang investigation ti ang diri na hibaluan bala Bomodoni nga layo ang motor sa shoulder of the road ti mga 20 metros ini kag ang body bala ang lawas ang biktima Bomodoni ti mga 7 metros ini no kalayoon sa dalan ti ang lawas sang biktima kag ang motor ti ang gap sini bala Bomodoni 15 meters ang kalayoon ti diri ang kondisyon bala sang crime scene ti gipresenta man no sang investigador ti ang incident bala Bomodoni sa sa di nasapuan ang nasambit nga biktima ti wala bala Bomodoni sang senyales sang footsteps nakita no ang investigador ti pakadto didto ang motorcycle ti wala bala sang nakita bala Bomodoni sang alternation o kon pahiwatig or senyales bala Bomodoni nga gindala ang nasambit nga biktima sa nasambit nga lugar kundi nasapuan si Batoto Bomodoni wala nakita no sang investigador sang Iloilo Police Provincial Office
nga may ara sang disturbances no ti ang pagpresentaman sang investigador no sang Iloilo Police Provincial Office purely accident ang natabo bumodoni sa nasambit nga biktima ti ang biktima ti kung ibalik-balikan naton bumodoni ti going from Banati ini ang nasambit nga biktima ti kung ikaw makadto sa Banwasang Anilaw ti kung halin ka sa may Banati bumodoni ti supposedly ara ka sa right lane or right side no during man kung ikaw magapakadto sa Banwasang Anilaw ti ang natabo diri mo doni ang during man sa conduct sa investigation sa matulid no nga pag-imbestigar sang Iloilo Police Provincial Office ti ang nakadto siya si Batoto bala mo doni nakitaan nga ara siya sa left side or sa left lane asang karsada bumodoni ti ang suno man kay Palomo bali naglumpat bala bumodoni ang motorcycle nga ginsakyan niya ti una diri ang guma sang motorcycle kag nahaboy gid ang biktima ti dako man ang impact bala pa mo doni kag siya ang nahaboy or na-detach siya bala sa iyaman nga mismo nga motor ti ang distansya bala pa mo doni medyo malayo-layo ti amo ni ang gina-presentar no sang ang investigador sang Iloilo Police Provincial Office ti ang motorsiklo suno man kay Palomo ti taman ini kadasig pala ang dalagan man ti amo na ang natukiban sang kapulisan ti ang ti botamalon wala sang disturbance kundi kung gindala bala bumodoni o kung gibitbit ang nasambit nga biktima ti kung tanawon mo halin mismo sa road sa dalan bala bumodoni ti ang lawas nakita man sa ebidensya ti ang may lutak bala bumodoni sa guma sang iyang motorsiklo ti ang kondisyon sang crime scene ti iplastar naton bobononi palayan ini kag malutak ang nasambit nga crime scene ti unlike bala bobononi sa dalan kung ikaw matumba ti kung or ikaw bala matumba sana o madisgrasya bobononi ti amo ni gina-explain man ni Police Colonel Palomo kung ikaw madisgrasya sa dalan ti posible makakuha kagid sang gas-gas ti unlike diri sa natabo balabo mo doni kay Batoto ti siya naglumpat sa may parayan balabo mo doni ti amo ni ti ang posible ti amo na nakuha ya ang lagob sa iya kalawasan ti unless kung may ara balabo mo doni sang circumstance or mga circumstances nga sila or during man no sa pag-develop sa sining nga kaso ti padayuno nila ini ang case conference ti magahiwat sila sa ikaduwaman nga case conference kung kung posible balabo mo doni may mga ebidensya nga mga matuhaw balabo mo doni sa sinisa na sambit nga natabo kay Batoto ti suno pa diri kay Palomo ti nakapuli bala siya bomodoni kag nagbalik bala sa may Banwa pagid sang Banati ti nakita man sa iya nga puloy-an nga ara pa ang iya kwarta kag mga alahas bala sa iya kwarto bombodoni ti wala man sang patimaan nga posible ang wala bala gin una nang gimpayag sang pila ka mga pamilya or mga kabiyanan bala ni Batoto nga hold up ini bala bumodoni ti suno man Palomo nga positibo nga wala ini gin hold up kay tungod kompleto pang iya kwarta kag mga alahas sa iya nga puloy-an ti ang suno pa diri kay Palomo nag-inom ini ti antes pa nagpuli no sa iya nga puloy-an bumudon iti ang last yang kaupod na istorya man sa kapulisan ti kaupod na ti positibo mo doni nga kaupod niya si Batoto ang nakainom ini sa nasambit nga Banwa ti diri no sa pagpresentar sang kapulisan sang Iloilo Police Provincial Office kumbinsido gid bumudoni ang pamilya sa hatag nga mga ebidensya bala bumudoni kag mga information sa natuhoy sa investigation sa latest man nga update no sa natabo sa kay Batoto ti diri kumbisido man si Doc Alibakin no kaya nag-ugyon man ang pila ka mga gipresentar nga medical legal or autopsy result ti ang investigation man sa kapulisan bali bumudoni ti nag-ugyon sila kag gintan-aw diri purely accident ang natabo kay Batoto. Yari bala pamatian naton si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang director sang Iloilo Police Provincial Office sa aton interview. So sa aton no sa mga present during the time sang case conference ara da ang aton mga investigador sa Police Provincial Office kag kundi diri atugani ginihiwat sa Iloilo Police Provincial Office ara man ang aton autopsy doctor present si Dr. Libakin
tagang family, no? They presented mga mga testimonies o mga witnesses, no? Pagbase sa pag-analisar sa aton mga police, mga investigator, ang mga statement sa mga witnesses nga to are all heresies, kay hindi silang nagiging source, bati-bati lang gid nila. Sa gusto gid naton ipabalo sa tanan sa nagapamati ang condition sa crime scene during the conduct of the investigation. Kag noted sa aton mga investigators, ano, that during the ang crime scene itself, no, nagalayo ang motor halin sa shoulder of the road, mga nasa 20 meters, kag ang body sang biktima naton nasa 7 meters, kag ang from the body of the victim to the motorcycle nasa ang body sang victim from the shoulder of the road is 8 meters, tapos ang body sang motorcycle from the victim nasa 7 or 15, no? So more or less man nasa 20 meters tanan-tanan ang distance of the motorcycle from the shoulder of the road. So ang condition sang ano, no, sang crime scene, sang incident scene, there is no sign, no, sang footsteps pakadto dito sa motorcycle kag sa victim, you know, kag wala man sang alterations sang mga makita nimo nga may nag-alter sang crime scene during the time, no, or pag di-responde sa mga aton responding police officers. So nakita naton nga wala disturbances, no, kag wala gid sing alterations sa aton nga crime scene. So for the meantime, ang nakita sang aton nga mga police dito are purely accidental, unless nga may mga circumventing circumstances. Kaya balan mo ang aton nga biktima, no, going home from Banate, no, supposedly nasa right side siya. But during that incident, nag-cross siya sa road pakadto dito sa left side, and then nag-abot siya dito, naglumpat ang motorcycle. Una ang guma nga front, no, kag nahaboy ining ato nga biktima, no, dito sa distansya. While ang motorcycle nagdalagan pa halin sa pag-abot niya sa first nga guma niya, mga 8 meters pa ang dalagan. Subot ang balon, makita naton nga wala sing disturbances nga gindala, ginbit-bit kung nisinuman ang biktima from the shoulder of the road going to the sa body gid sang biktima or sa motorcycle. Pag makita man nato, no, nga kita man naton sa ebidensya nga ang motorcycle, ang iya nga guma mo lang to ang may luta. And we would like to emphasize nga ang condition sang crime scene palayan kag malutak, no? Not like sa road crash. Nga once nga pag natumba ka along the highway, makakuha ka gid sang gas-gas mo. Kaya ato abi kay malutak, no, pag tumbo sang biktima, pag halin sang biktima sa motorcycle, nag-detach siya, dito lang gid siya nakakosang injury. Hindi nga pareho sa mga road nga nasa dalan ka, mga hard objects or sa mga kalsada na samtang nagadalagan na tumba ang motorcycle, makita mo gid nga magkagasgas siya. Ato abi kay ang condition is muddy, so hindi siya nagdalagan tudo ang hindi nakadalagan ang body sang tao, kundi nga dito lang siya mismo nagtupa sa muddy portion. No? So bali sir, ang iniman, no, ang initial man nga ginhiwat nga or ang investigation mo nga latest man purely accidental, sir? For the meantime, amo nang nakita sang aton mga investigador, kay unless nga may ara nga circumventing mga circumventing circumstances, like for example basi ginlaga siya, nga nalagyo siya, o kung may ara nga nagi-cross sa iya nga dalan, dati ko sa iya nga ang nagkadto sa dito sa left side, no, amo lang gid na, no, and that is why we are
na closing this one kung may ara sila kag may ara kita makita ang ebidensya nga may naglaga sa iya in order para nga balan mo nga nagambal kay sa sina kay from di ba natin nakapuli nagali ning biktima nga kag nagbalik pa no kag nga kay nga makambal kita sina kay iyang mga kwarta kag mga lahas na bilin dito sa balay nila no subutan balo nakapuli na siya no and then nakabalik pa gid siya and what is ano diri pinaka-point pa gid diri is no may ara nga inuman before the incident no duha ka case ang Red Horse ang nainom, 4 lang sila kag mostly nga nakakonsume sang bottle of beers according sa mga upod niya is sila lang do. Okay sir na istorya niyo sir kung sino ang last person nga na upod niya sir. Amo to no ang upod niya nga last person nga nakainuman niya na istorya man. No kagi na nakuhaan man nila sa mga statements ang affidavit siguro. So ano ang reaction sang family sir kay amo ni ang during the time kay ginpakita man sa mga investigador naton ang possible nga scenario nga nag-amo sila dito they also agree no sa mga investigation and even ang aton nga nang nag-conduct sang autopsy si Dr. Lebakin he agrees also sa senaryo ang ginipakita sa PNP. Bomodoni sa mga kambombo naton, ato nabatian si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang director sang Iloilo Police Provincial Office. Bomodoni ti amo na ti kumbinsido gid ang pamilya bala sa So ti ang mga injuries adto ni Batoto Bombog Ladwin ang iya sining lagob sa likod nga porsyon sang ulo niya sa may tangkugo niya ginmanto? Sa dughan and ang sa may mata niya, anong posible kuno nga nakatuga sa Tubong Bugladwin? So man kay Police Colonel Palomo, posible ini sa paglampos si Malabo mo doni as sa pag-detach ng Malabo mo doni sa motorsiklo. Impact sang pagkatumba niya na to sang naglapaw na siya sa may karsada. Habaw kalayo gali isang nilapawan niya kon mag-amo Bumugladwin mga 20 meters away sa shoulder sang karsada. Ano lumupad gining motor niya pag lapaw sini sa karsada kag tumupa siya to sa may tramnan? Ti amo man ang investigation sang kasama sang Iloilo Police Provincial Office ti madasig balabo mo doni ang dalagan ni Batoto no sa pagano man sang iyang motorsiklo ti ang layo-layo gid ang motor no nga pag 20 meters gid ang gin talayoon asa kung inomo sa may dalan balabo mo doni ti ang iyalawas ti 7 meters ini sa dalan pomodoni mas malayo pa ang motor yabla pomodoni kumparar mo sa iyong alawas ang pag tabog yabla pomodoni ti amo nati posible. So ano paglupad sang motor nabilin siya? Amo na nga 7 kilometros ang distansya halin sa kalsada sang consider diin sa nasapuan tapos ang motor ya dumiretso pagid or basi dumalagan pagid or posible man Bumugladwin nga basi dito man sa dampi na tumba or nahulog, lapit sa may motor nga tinumbahan niya or tinupaan sa motorader, pero basi nakakamang pa siya bala kay hindi bala pag kasapol siya saya conscious pa kuno siya mo manang gindala pa gani sa ospital. So basi nag-attempt pa bala ini ang makamang tani nga makatakas suliwat sa kalsada kay mangayo sang bulig galing dito lang siguro kutob ang puwersa niya Bumugladwin. Kay based man no sa pag-conduct ng investigation ti ang sa motor bala pa mo doni nakitaan sang lao ang sa atubang karito sang nasambit na motorsiklo mo doni ti amo to ang ti wala man sang patimaan or senyales bala pa mo doni nga gindala lang siya bala or footsteps man lang or alternation no nga konsiling abi nga ko ni entertain naton ang posibilidad ang anggulo sini nga may foul play nga ginimuan sinisang senaryo ginlampusan sabi no dira sa may kalsada tapos binitbit nila ang motor kag ining biktima kag didto ya sila gintapok sa may tunga taramnanan para nga daw pag-uaw nabi nga daw aksidente ang natabo pero sa pag-usisa sa mga otoridad sa crime scene wala sang iban nga mga agi
sang tiil labi or mga footsteps, mga marka kay ti kun mag-agi ka sa lutakan malubong ginang imo sini nga tiil bumugladwin ti kun nagpakanto pa kari dira ang mga suspects kun may gin-create ginabi sila dira nga senaryo nga pagwao nila sini nga daw disgrasya ang natabo ti makita gina nga may ara sa mga agi sang tiil sa may tramnan nga malutak kag naglubong ang ila sini nga tiil but why ay na nakita sa mga otoridad kay why naga-exist Bombogladwin. Amo na Bomodoniti, wala gid bala kung tanawon mo, wala sang disturbances ang nasambit nga crime city malutak ini Bomodoni. Ti kung kaga nakita nga lutak ara lang niya sa panguna sili nga guma sang motor but silingon pagtupa niya ti una tupa ang una niya sini nga guma Yes, tapos Bomodoni. na tumba amo to nga sa pangulihin niya nga guma daway na iya sang lutak nga indication abi nga nakadalagan panay ang motor dra sa lutakon sini nga tramnan na Bomogladwin. Amo na Bomodoniti, una gid bala ang tubangan sa motorsiklo, ti amo to nakitaan nga may lutak ang iya nga motorsiklo, ti amo to grabe man ang pagka-detach bala sa may motor, ti amo ti naka kuha siya or nakaagom siya sang lagob bala sa pila ka mga parte sang iya nga lawas. At diri Bomodoni ginatanaw man ni pero ang kuan ang lagob to sa may likod nga ulo niya ano nag-cause gidto siya sang fracture or daw hubag lang gidto ya daw lagob lang gid hematoma lang siya Bomogladwin or may pilas gid may fracture gid sa iya sining skull or sa iya sining bagol. Bali, Bomodoni, base man sa results ng paggawa ni Dr. Libaken, nakita nga lagob sa iya nga likod sa hulo. Oo. Normal lang siya nga lagob, Bomodoni. Lagob Di man hindi siya saya sang siling fracture gid. Hindi, Bomodoni. Amo na ang nakita no, sa pagpresenta man ni Dr. Libaken sa autopsy result kay Batoto. Ti ang ginatanaw pag diri Bomodoni no sang Iloilo Police Provincial Office ti na sa left lane siya bala. Ti possibly nag overtake ini bala Bomodoni or next supposedly kung papuli siya sa ano ganini papuli na siya sa ila sa Anilaw no. Yes, Bomodoni. Papuli na halin siya sa Banate. Anilaw from Banate ti supposedly ara siya sa right lane Right lane. sang karsada. Pero sang nadisgrasya na siya na sapwan siya nga ang tinabugan niya ara sa may left lane niya sa may left nga area niya. Yes, Bomodoni, bali kung ilang taon mo sa may mapa, kung haling ka sa may banwasang Banate, kung pakadto ka sa may banwasang Anilaw, right lane ang dapat pala Bomodoni. Ang ginatanaw pa diri Bomodoni, posible nag-overtake pala ang nasambit nga biktima. Kung tanawon mo diri siya sa left nga area na tupa pala Bomodoni, wala siya sa right nga area. Amo pa na ginatanaw. Kung may gin-overtakean siya to nga salakyan abi Bomogladwin, ano way kadi para ang overtakean niya tani nga salakyan nga way makareport sa mga otoridad ta nga may nadisgrasya to kay ma-overtake tani sa amon lumapaw to siya sa may tramnan. Why man sa may nakareport sa polis? So kung amo ng senaryo, posibleng why siya madiparahan siguro sang driver to nga base na overtikan niya or tuyo na tani sining overtikan or why to ilabot ang driver or base na hadlok man nga mag-report sa mga otoridad kay base pa si bangdan sila nga sila ang patay sa biktima pero ti mas mayo kun tani kun may ara gin man sang amon sina maka-surface kaga maka-report sa aton sining nga mga otoridad para at least isa pagid ini sa makahatag man sa kasaragan sa kung ano gid natabo sini sa kay Batoto Bombogladwin. Ti amo pa na Bomodoni ti bisan isa bala wala man may nag-report o kun ang mga posible bala nga nag-overtake ini ti amo lang ginatanaw nila Bomodoni ti wala mas mga ebidensya nga nakuha ang Iloilo Police Provincial Office Ti nga pwede man nga kwan kung aside abi sa iya sining nga kahulugbon no kay ginahambal sa mga upod niya to sa may Banate nga damo gid ko nung iya sining nga nainom ti aside sa iya sining nga kahulugbon amo na nga nag-isi-isi dalaga niya nga nadisgrasya siya kag layo yang iya sining nga nilapawan sa supposedly lane niya tani nga ara sa right lane sa nga karsada basi may nasumalang bala nga sapat ido abi nga gulpi nagtabok nga naalang-alangan siya. Amo pa na Bomodoni ang ginatanaw sa Iloilo Police Provincial Office nga posible bala Bomodoni ti gina-weigh pa nila bala mga circumstances nga posible nga natabo Bomodoni ti as of now ti ang ila nga initial investigation ti amo na Bomodoni posible nag-overtake ini
kag wala pas ang hindi pa inibala mo doon matapos man ang ilang investigation ti padayon pa initi kung may mga ebidensya pag sila nga nakuha ti nga posible bala bumudoni kung isundan naton ang ang unang report posible may foul play ti kung may ara ebidensya ti magapadayon sila liwat sang case conference kag sigihon sang Iloilo Police Provincial Office ang ila pag-imbestiga sini nga natabo kay Batoto Bombodoni. Pero so far, after sa tong case conference, ano daw nasanagan man kuno ang pamilya Bombo Gladwin? Daw convinced man sila nga sangin pasaran sila to sa mga ebidensya, sa mga circumstansya nga aksidente ang natabo? Yes, Bombodoni, balik kumbinsido man no ang pamilya ti pagpresenta sa Iloilo Police Provincial Office sa mga senaryo, mga ebidensya, bala kag mga information bala Bombodoni systematic man ang pag present sa ila sa mga detalye ti kumbinsido gid ang pamilya ni Batoto bala nga purely accident ang natabo ti nagaugyon man bala Bombodoni ang mga results no based man sa ginpagwa mo autopsy result ni Dr. Dibakin ti Bombodoni ti kumi matuhaw mga ebidensya bala Bombodoni nga may posible nga lain pagit bala Bombodoni ang nanginatunahan sa sining natabo kay Batoto ti magapadayon pa sila liwat or maga-develop pa ini ang kaso ni Batoto Bombodoni sini ang mga tinion ti aso. Pero ti sa amo sining nga nalabutan nga puntos ang ilang sining nga investigasyon ano makahambal ng mga kapulisan naton nga ang kaso sini ni Batoto case closed na ni Bombo Gladwin? Amo na Bombodoni ti as of press time ti makabig na nga do ti nasanaga naman ang pamilya ti ang autopsy result Bombodoni ti nag-aalala ngayon man Bombodoni ti do makabig ini nga case closed ti kung may ara pa ti ebidensya bala nga magtuhaw man or anything mga witnesses nga maghatag man sa magadugang sa mga detalles sini nga natabo ti pagabuksan nila liwat ini kag magahiwat sila sa padayon nga investigation kag case conference man Bombodoni ti amo na as of now ti makabig nga purely accident ang natabo kay Batoto Bombodoni. Sige, thank you gid Bombo Gladwin. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Gladwin Gustilo. As of now, ti makabig na sang Iloilo Police Provincial Office nga case closed ining kaso ni alias Batoto. Kag sanggin atubang dito ang pamilya sining biktima kagin plastaran sa mga sirkumstansya, sa mga ebidensya, kag sa analysis sa mga investigador sa aton sining nga pulisya nga ti nagatudlo yang disgrasya or aksidente ang ginkamatay sining ni Leonard Balasoto alias Batoto kagwaya sang foul play daw nasaragan man kuno ang pamilya no ti mayo maning naplastar mayo sang aton sining nga mga otoridad kag convinced gid man ang pamilya nga aksidente ang natabo sa ilang sining himita at least makangko niya sila karon sini sang peace of mind no. Although ti nadula ng ilang sini nga pinalangga pero sa mga sirkumstansya nga hilaw kay ti na disgrasya mo sa aton sini nga mga kabombo kung hindi disgrasya gid man ini. But as soon as maka-settle sa pamilya kung ano gidya ang natabo kag kung indeed purely accident gid man ini no magkahatag gina sang peace of mind sa pamilya nga makabuli gina sa ilang maamat-amat nila sini mabaton ang natabo. Siyempre ti masakit nga madulaan sila sang pamilya pero masakit pag ya kung hindi bala sang klaro ang sirkumstansya sang kamatayon sila pareho sini kung nagaduda ya sila sa isang nga may-ara sang foul play and then hindi sila sang kumbinsido sa investigasyon sa aton sini nga mga otoridad magahatag pa ni sang stress sa ila magapalibog panidugang sang ila sini nga paminsaron kay ti kung nagapati ya sila nga may-ara sang foul play mangita ni sila sang hustisya pangitao nila sadto kung sino ang ara sa likod sang kamatayon sang ila sini nga pamilya ti kung daw hindi ma-provide sa ila sang aton sini nga mga otoridad no malawig ini kag isa mabaton base hindi niya mabaton gani sang iya sini nga pamilya kung hindi mahatagan sang hustisya kung may foul play gid man sa kamatayon sini pero ti kung amo na gid man aya ang
nagagwa sa investigasyon sa ngaton sini nga mga kapulisan kag ginplastar sa pamilya kag nabaton man kuno sang pamilya, at least makaangkon sang peace of mind nga waay na yabala sang pangitaon sila sa ulihi, no? Hidlawon sila sa ila sini nga himata nga nagtaliwan, no? Nga unfortunately sa hilaw sini nga kamatayon kay na disgrasya ini, pero way na sila sang paminsaron sa ulihi nga sinuayhan ang suspekto, way gyapon madakpan to, way gidusisya ang kamatayon sang pinalangga, no? Pero ti kun disgrasya gid man, no? Ti dira na matapos ang tanan anhon tabi iya kay amoning iya sini nga nangin kapalaran nga disgrasya siya sa aton sini nga mga kabombo. At least hindi na iya way na sang may magpabilin sini nga pagduda sa paminsaron sang iya sini nga mga pamilya nga kung ano pa to iya nga mga anggulo ang ila sini nga lantawon kay ti naplastar sa ila nga purely accident kin man. Isabi ito sa mga nagpaduda pa sa mga pamilya ang ining nakita to nga hematoma sa may nalikod nga porsyon sang ulo sang biktima sa may tangkugo nga bahin nga may hubag ti basi balakag nilampusan ini, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero sa autopsy examination mabalaan ina sang mga doktor or sa mga medical examiner or sang mga medical legal officer, mabalaan kuno ina madistinguish mo kung ang injury sa ulo tugas ang paglampos o kung tugas ang pagkabagok lang or natumba abi siya, nakabunggo sa matigas nga bagay, or natumba siya baskog iya sini nga pagkatumba ti lumampo sabi ang iya sini nga ulo, tumupa ang iya sini nga ulo sa duta sa simento da, no? Or basi sa puno sang kahoy da. Kay lain kunong injury sang nilampusan nga hungod nga may blunt force nga gin-apply sang sa natural lang iya nga nagtupa, natumba, no? Ang isa ka tawo. Depende ina kuno sa injury sa ila sini nga utok, no? Kay kun ang isa ka tawo ginlampusan sang matigas sini nga bagay, ginlampusan abi sang baratihada or baseball bat, ti syempre ang pwersa matuga ginasang injury, so may ara na mahimo pilas or bagra sa iya sini nga anit sang ulo niya sa scalp, no? And then syempre may injury man na sa iya sini nga skull or sa iya sini nga bagol, ang tulan sa aton sini nga ulo, no? Pwede nga kung basko gid ang pwersa ma-fracture na ang bagol, ang skull, no? And then after sang skull ti syempre ara na dang aton sini nga utok, no? Sa sulod na proteksyonan sang skull ti ang utok na naton sa sulod sang aton sini nga bagol nagalutaw na iya sa fluid or sa tubig, no? Kay ti kun why na nagalutaw ang aton sini nga brain sa fluid sa sulod sang aton sini nga bagol, no? Ti pwede ina iya nga mag-angkon sang injury, vulnerable ina sa injury kay ti kun magliso-liso ulo ta, no? Magalibot-libot sini ulo ta or kun magkalong-kalong sini ulo ta ti mabunggo ang skull sa bagol, ti matiga nga daana, pwede ma-injure aton sini nga utok. Pero kay bangod naga-float saya sa liquid, ti kung naga-kalong-kalong aton sini nga ulo, no? Kung baga ang impact sang pagbunggo sang brain sang utok kay tama sila nga daan ka humok, soft nga organ, no? Hindi saya magbunggo sa aton sini nga brain directly, no? Kung baga makasyon ang impact sang sinang fluid, no? Pero kung lampusan sa aton sini nga mga kabombo, ti ma-injure ang scalp, ma-injure ang skull or ang bagol kag ang brain directly under sa bagol, no? So amo ning scalp, amo ni diri ang skull, no? Kag ang brain directly under sina, makita sina dra ang injuries, no? Kung nilampusan ang ulo
Pero kung natumba naman niya, kag nabagok lang ang ulo, lain naman na yang plastaran na isang injuries dra. No? Kung natumba, siyempre ang anit, ang panit, ang scalp, may injury gina, pwede mapilas, pwede mabaglasan. Kaya tinagtupa sa matigal sini nga bagay. No? And since ang panit nagatapik sa skull or sa bagol, ma-injure man na siya, pwede man nga mag-fracture ang skull or no, kung anong impact sa injury sa nadra sa iya. Pero, ang injury sa utok, hindi mo na iya makita sa side kung sa diin ara ang impact. No? Nga directly beneath or sa idalom sang skull. Kundi, ang iya sina nga injury, ara sa piyak. No? So, kung right side mo abi sini nga skull ang nabagok, no? Hindi iya sa right side sang brain mo ang may injury. Kundi ang injury mo sini ari sa may left side. Pero ari kaya sa right side nga ulo mo abi ang nabagok, no? Because sang impact sang pagkabagok mo, ang momentum sang brain kay nagalutaw inadra siya sa fluid. So ang momentum sina kung matumba ka di, ang brain mo mapasaka, no? Amo nang momentum niya. So didto ina mabunggo ya sa pihak mo sini nga skull. No? And since basko gang impact, biskan ga float na siya sa liquid, no? Basko gyapon na nga magabunggo na to sa pihak sini nga skull. So dira ina iya makita ang injury sa imo sini nga utok. No? Unlike nga kung lampusan ka, diri abi sa may right side, mapila sa dang anit mo, ang bagol mo, kag ang utok mo manda sa may left side. Ara drang injury. Pero kung natumba ka iya, no? Ari diri matuod ang imo sini nga pilas sa anit, mahimo na fracture drang imo sini nga brain or ang imo sini nga skull, pero ang damage siya sa imo sini nga utok, ang injury sa imo sini nga utok, no? Ara iya sa left side, sa opposite side. Because ang momentum sang utok nga naga-alsa siya, no? Kung may ara sang impact sang pagkatumba. So, ma-determine ina sang mga nagapatigayon sang autopsy. No? Why may nakakita na lampusan siya or why may nakakita kung anong natabo sa iya, basta may nakita nga injury sa iya sini nga ulo, ti base nilampusan or base na tumba malang, ti mabalaan ina sa autopsy examination, ma-determine ina kung diin ang mga injuries sa skull, sa anit, kag sa utok, kung diin sa nga side, no? Mabalaan ina kung ina ginlampusan or ina simple nabagok lang bangod abi sa aksidente or bangod kay natumba siya, no? Sa aton sini nga mga kabombo. While ang diri ma-divulge skid kung ano ya ang nangin resulta to sang autopsy examination, kung ang nakita nga hematoma dito sa tangkugo abi nga or sa likod nga parte sang ulo sang sining ni Batuto, no? Kung diin ang iya sining nga mga injuries, pero according sa kay Colonel Palomo, ara man to si Dr. Owen Libakin nga nagakandak sang autopsy, ara man ang pamilya nga pamati gilisorihanay sila ginplastar sa ila amo ning natabo, amo ning mga circumstansya, no? Ti base sa amo sining nga mga sirkumstansya, amo ning mga ebidensya, amo ning resulta sang autopsy, no? Sa amo niyang assessment, hindi niya sang why diya sang foul play, kundi purely accident ang natabo sini sakay Leonard Balasoto. Unless, no, according sa kay Colonel Palomo, kung may ara ya o galing sa ulihi sang may magagwabi, maga-surface nga dugang sini nga mga evidences, or may arabi sang gwa sa ulihi nga mag-testify nga nakawitness siya sang crime nga may foul play sa kamatayon sini ni Batuto, ti open nilang investigation admitting sa sinang additional abi sini nga mga ebidensya kag kung may witness gin man.
Pero kung waay naman, sa aton sini nga mga kabombo, no, magapabilin ang kaso nga close na kag na-determine apan investigation, no, nga ang kamatayon sang sining kilala sining choreographer kag makeup artist dira sa may banwa sang Anilaw ang aksidente gid lamang. 11 minutos antes ang las 9 sa aga, pagbabalik naton dugang pa nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sang mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market.